Telling time. Humans have used different objects to tell time. In the beginning, they used an hourglass. This is a cylindrical glass with a narrow center, which allows sand to flow from its upper to its lower portion. Once all the sand is trickled to the lower portion, one knows that an hour has passed. Using the same idea, water clocks were constructed to measure time by having water flow through a narrow passage from one container to another. On the other hand, sundials allowed people to estimate an hour by looking at the position of the shadow cast by the sun on a plate. At night, people measured time by checking the alignment of the stars in the sky. None of these were accurate. Thought 2. The clock was first accurate instrument for telling time. Question. How do men tell time in the ancient times? 2. Cite an example and how does it operate? Okay, number 2. The title is Counting the Hours. When men decided to divide the day into 24 hours, they used numbers 1 through 12 two times. As a result, there was 1 o'clock during the one day and another 1 o'clock after midnight. This created confusion. If one was told to submit a project at 6 o'clock, did this mean 6 o'clock in the morning and at morning or at night? The Romans provided a solution to this problem. They taught the noon time, the time when the sun is at its apex is an important time. They called noon meridies and measured time by this. They called the morning antemeridian, which means before moon, while afternoon means before noon while afternoon was called post meridian. Ante-meridian was shortened to AM, while post meridian was shortened to PM. Question. How did the Romans solve the confusion in time telling? No. Wait lang. English yan tayo ngayon. Nosebleeds. Having a nosebleed is a common occurrence. Children experience epistaxis when blood flows out from either or both nostrils, often for a short period of time. It may be caused by one's behavior like frequent nose picking or blowing too hard. When one has a cold, it may also be caused by certain physical factors such as an allergy or abnormal growths in the nasal cavity, or it may be due to environmental conditions such as exposure to toxic fumes or dryness of the air. While it is often thought that holding one's head back can treat a nosebleed, this can actually cause one to choke or vomit. The best thing to do is to lean forward, pinch the top of the nose, and apply a cold compress. And if that doesn't work, it's the best to get professional help. Questions. If a member of your family has nosebleed, what you should do? Okay. Englishan tayo ngayon. Englishan. Dark chocolate. Dark chocolate find its way Dark chocolate find its way into the best ice creams, biscuits, and cakes.
Although the eating chocolate usually comes while a warning that it is fattening. It is also believed by some to have magical and medicinal effects. In fact, cacao trees are sometimes called Theobroma cacao, which means food of the goods. Dark chocolate has been found out to be helpful in small quantities. One of its benefits is that it's some of the most important minerals and vitamins that people need. It has antioxidants that help protect the heart. Another important benefit is that the content of chocolate does not raise the level of cholesterol in the bloodstream. A third benefit is that helps address respiratory problems. Also, it has been found out to help ease coughs and respiratory concerns. Finally, chocolate increases serotonin levels in the brain. This is what gives us a feeling of well-being. Question: What benefits do we get from chocolates? And lastly, sneezing. Sneezing or ang pagbahing sa Tagalog. Ngayon, ang sabi dito, sneezing happens when our body is trying to remove an irritation found inside the nose. A special name for this process is sternutation. How does a sneeze happen? When your nose is triggered, the sneeze center of our brains receives a message. Soon, the other parts of the body that work together to create a sneeze, such as the abdominal muscles, chest muscles, and the diaphragm. The muscles of the vocal cords, the back of the throat, and the eyelids receives this message. An explosion as fast as 161 kilometers per hour sends the irritant speeding out of your nose. Examples of irritants in the air are dust, pepper, or allergens such as pollen. Some experience having a photic reflex and sneeze as soon as they are under the bright of sun. Now what aim? Sneeze stuck on your sneeze. Get your stuck. Look towards the bright light to unstuck your stuck knees. Okay, I'm trying to speak in Filipino because I am Tagalog. I am Filipino and I am Tagalog. I'm speaking Tagalog. Okay. Yan. Basahin na natin. Karapatang sibil. Kinikilala ng bayan ang mga karapatang sibil ng mga mamamayan. Ito ay sumasakop sa kalayaan nating makamit ang kaginhawaan at pakipag-ugnayan sa isa't isa. Kabilang sa karapatang sibil ay ang karapatan sa pananalita at pamamahayag, kalayaan sa relihiyon, paninirahan at paglalakbay. Magkaroon ng ari-arian, maiwasan ang pagkaalipin at iba pa. May karapatan ng bawat isa maging anuman ang katayuan nito sa lipunan, laban sa di makatwirang pagdakip at lihim na pagpapabilanggo. Ang writ of habeas corpus ang kautosang mula sa hukuman na nagsisiguro sa karapatang ito. Dagdag pa rito, ang kautosang Miranda Rule na buod ng mga karapatan na nagsasakdal. Itinadhana mga ito at ipinagtibay. Kabalikan ng karapatang ito ay ang prinsipyo ng isang nakasuhang mananatiling inosente hanggang hindi napapatunayang nagkasala or innocent until proven guilty, at nang walang pasubali beyond reasonable doubt. Anong tawag dito? May patutupad ito kung isa sa ilalim sa isang mabilis, ayagan at patas na paglilitis. Ang pagdadaos ng mabilis na paglilitis at pagkakaloob ng hustisya ay ayon na rin sa kasabihang justice delayed is justice denied. Ano ang kahalagahan ng mga karapatang pantao na iyong tinatamasa?
Pangalawa naman, ang hukbong paggawa ng Pilipinas. Ang hukbong paggawa ng ating bansa ay binubuo ng mga taong may edad 15 taong gulang pataas. Itinuturing silang may sapat ng lakas, kasanayan at kakayahan sa paggawa ng produksyon. Ngunit hindi lahat ng saklaw ng 15 taon na edad at pataas ay kasapi sa hukbong paggawa. Kabilang nito ay ang mga kabataang nag-aaral, maginang hindi naghahanap buhay, yaong may mga kapansanan, mga matatanda at hindi na naghahanap buhay. O ang mga nagretiro na sa paghahanap buhay. Nahahati sa iba't ibang pangkat ang hukbong paggawa ng Pilipinas. Nariyan ang sektor ng agrikultura, industriya, serbisyo at profesional. Karamihan sa mga kasapi ng hukbong paggawa sa mga sektor na nabanggit ay gumagamit ng lakas bisig sa paggawa. Subalit, hindi lamang ito ang gamit sa produksyon. Nakatutulong ding higit ang lakas isip na nakukuha sa pag-aaral at pagsasanay. Ang mga nagtatapos sa pag-aaral ng kusa ay maaaring pumasok sa trabaho bilang mga profesional ng doktor, guro, inhenyero, abogado, accountant at iba pa. Hindi lamang sa loob ng bansa matatagpuan ng mga manggagawang Pilipino. Mula noong taong 1975, mabilis ang pagtaas ang dami ng mga migranteng Pilipinong naghahanap buhay sa ibang bansa. Karaniwang Pilipino nila ay bilang nurse, caregivers, seaman, domestic helpers, manggagawa sa construction, at kahit pabilang mang-aawit at mananayaw. Tanong: bilang pagkilala sa iyong kasanayan at kakayahan, anong pangkat o sektor ng hukbong paggawa ang nais mong mapabilang? Ipaliwanag ang iyong sagot. Pagpapala sa pangingisda. Ang ating bansa ay napapaligiran ng malawak na karagatan, sapagkat ito sa iba't ibang uri ng isda. Kaya marami sa mga Pilipino ay pangingisda ang kinabubuhay. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong kumpanya ng pangingisda, ang ating pamahalaan ay nag-export sa Hong Kong at Taiwan. Iba't ibang uri ng isda ang dinadala natin sa mga bansang ito, tulad ng tuna at lapu-lapu. Malaki ang itutulong nito sa hanap buhay ng ating mga mangingisda, subalit ang kasaganahang ito ay malimit na inaabuso. May mga mangingisdang gumagamit ng mga pampasabog at lasong kemikal para makahuli ng maraming isda. Namamatay ang maliliit na isda na dapat sana'y lumaki at dumami pa. Ang iba naman ay nasisira ang mga coral reefs na tirahan ng mga isda. Ang kagawaran ng agrikultura sa pangunguna ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang para masugpo ang mga mangingisdang lumalabag sa batas pagdating sa paraan ng pangingisda. Ang BFAR ay nagsasagawa ng mga proyekto na magpapaunlad sa produksyon ng isda. Kasama rito ang pagbawal ng pangingisda na nakasisira sa coral reefs, ang pagbuo ng mga artificial reefs at pagmamonitor ng red tide sa iba't ibang karagatan sa buong bansa. Malaking bahagi ng ekonomiya ang nagbubuhat sa malaking bahagi ng ekonomiya nagbubuhat sa sektor ng mga mangingisda. Maraming tao rin na nakikinabang sa pagtatrabaho sa industriya ng pangingisda tulad ng fish marketing, fish processing, net making, boat building at fish trading. Ito ang mga dahilan kung bakit kailangang alagaan ng industriyang ito. Ang mga hakbang ng ating pamahalaan upang mapangalagaan ang industriya ng pangingisda. Ano pa? Ito ang Tacloban ay kabisera ng lalawigan ng Leyte. Ang Leyte ay matatagpuan sa Region 8 ng Pilipinas na bahagi ng Silangang Visayas. Ang Tacloban ay una nakilala bilang Kabatok, na ang ibig sabihin ay pag-aari ng mga kabatok. Kabatok ang tawag sa mga unang naninirahan dito. Mayaman sa yamang tubig ang lugar na ito. May ginagamit silang isang uri ng basket ng pagkahuli sa mga isda at alimango. Ang tawag nila dito ay taklob. Kapag may mga darayo sa lugar, ang sinasabi nila ay pupunta sila sa
Tacloban. Pagtagal ay tinawag na din itong Tacloban. Ang Tacloban ay nakilala dahil sa ginampan ng papel nito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dito naganap ang tanyag na pagbabalik ni General Douglas MacArthur. Naganap ito sa baybayin ng White Beach ng Tacloban. Dito rin nagtayo ng base militarang puwersa ng mga Amerikano at ang bayang ito ay ang unang napalaya mula sa mga puwersa ng mga Hapon. Naging pansamantala itong kapital ng Pilipinas habang ang Maynila ay nasa kapangyarihan pa ng mga Hapon. Sa syudad na ito nanggaling ang mga dating unang ginang ng Pilipinas na si Imelda Romualdez Marcos. Ang pamilya Romualdez ay isa sa kilalang pamilyang politiko sa lugar. Ang pangalan ng paliparan sa Tacloban ay Romualdez Airport. Kakaunti lang nakakaalam kung kailan naging munisipalidad ng Tacloban dahil ang mga dokumentong nakapagpapatunay rito ay nasira ng bagyo. Pero marami ang naniniwala na ang Tacloban ay opisyal na naiproklamang munisipalidad noong 1770. Ang tanong, anong mahalagang kontribusyon ng Tacloban sa kasaysayan ng Pilipinas? Okay. Ito naman yung sa kasaysayan ni Macario Sakay. Marami mga bayani ang namatay sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Isa na rito si Macario Sakay. Isa siya sa orihinal na kasapi ng Katipunan na binuo noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Si Macario Sakay ay salungat sa pakikipagkaibigan sa mga pamahalaang Amerikano. Nagtatag siya ng pamahala ng Tagalugan. Siya at ang kanyang mga kasama ay sumulat sa ligang batas na nagtatakda ng pamamaraan na katulad ng unang ipinayag niya ang pakikipaglaban sa mga Amerikano upang makamit ang kalayaan. Sa loob ng 4 na taon ay naging matagumpay ang kanyang kilusan at naging problema siya ng mga Amerikano. Ginamit ng mga Amerikano sa bumuno ni Gobernador General Henry C. Ide, isang kilalang leader ng mga manggagawa upang himuking sumuko si Macario Sakay. Siya si Dominador Gomez na isang Pilipino. Nahimok ni Gomez si Sakay dahil sa pangakong hindi sila parurusahan at sinabi sa kanyang ang pagsuko daw ay panunumbalik ng katahimikan sa bansa at magiging simula ito ng pagtatag ng Asembleya ng Pilipinas. Naniwala naman si Sakay sa mga sinabi ni Gomez. Naniwala siya na ang kanyang pagsuko ay makakapagpadali sa pagtatag ng Asembleya ng binubuo ng mga Pilipino. Nabigla si Sakay ng kanyang pangkat ay arestuhin ng mga Amerikano at Konstabularyang Pilipino sa isang kasiyahan. Pinatarangan na maraming kasalanan si Sakay, ngunit hindi siya natinag. Ang tanging hangad niya ay makamit ng bansa ang kalayaan. Inatulan siya ng kamatayan at ibinitay noong Setyembre 13, 1907. Ang tanong, ano ang naging bunga ng pakikipaglaban ni Macario Sakay noong panahon ng mga Amerikano? Talambuhay ni Benigno Aquino Jr. Si Benigno Aquino Jr. o mas kilala bilang Si Benigno Aquino Jr. o kilalang si Ninoy Aquino ay pinanganak noong November 27, 1932 sa Concepcion sa Tarlac. Kumuha siya ng law sa Universidad ng Pilipinas, ngunit tumigil siya at sa halip ay kumuha siya ng journalism. Pinakasalan niya si Corazon Aquino at nagkaroon sila ng 5 anak. Wait lang, hindi pa kasi tapos eh. Siya ay naging alkalde ng Concepcion sa Tarlac at pinakabatang vice-gobernador ng Tarlac. Sa edad na 34, nahalal siya bilang senador.
Siya ay naging mahigpit na kritiko ni Pangulong Marcos at ng asawa nitong si Imelda Marcos. Kilala siyang kalaban ni Pangulong Marcos tuwing halalan. Nang deklara ang martial law, si Benigno Aquino ang isa sa mga unang dinampot ng militar upang ikulong. Noong 1980, siya ay inatake sa puso at kinailangang operahan. Pinayagan siya ni Imelda Marcos na lumabas ng bansa para magpagamot sa kondisyong siya ay babalik at hindi magsasalita laban sa pamahalaan ni Marcos. Si Aquino ay namalagi sa Estados Unidos ng 3 taon. Dahil sa balitang lumalalang sakit ni Pangulong Marcos, ipinasya ni Aquino na umuwi upang bigyan ng pag-asa ang mga taong naghahangad ng pagbabago sa pamahalaan. Noong August 21, 1983, bumalik siya sa Maynila, Subali. Sa paliparan pa lang ay binaril na siya sa ulo. Ang libing ni Ninoy Aquino ay nagsimula ng ika-9 ng umaga hanggang ika-9 ng gabi. Mahigit 2 milyong katao ang nag-abang sa daan ng karosa ng kabaong ni Ninoy papunta sa Manila Memorial Park. Tanong: ang katangiang ipinakita ni Benigno Aquino Jr. na maaaring dahilan ng higit 2 milyong taong nag-abang sa karosa ng kabaong ni Benigno Aquino Jr.? Anong katangiang ipinakita ni Benigno Aquino? Ano ang katangiang ipinakita ni Benigno Aquino Jr. na maaaring dahilan ng mahigit 2 milyong taong nagabang sa karosa ng kabaong ni Benigno Aquino Jr.? Okay, nandito na tayo sa Hinduismo. Ang Hinduismo ang pinakamatandang pangunahing reliyon sa mundo. May nagpapalagay na dinala ito ng mga mananakop na Aryan sa India noong 1200 BC. Pinaniniwalaang ang Hinduismo ay nagmula sa pinagsamang paniniwala ng mga Aryan at mga tao mula sa Indus Valley. Bunga nito, isa ang Hinduismo sa pinakakomplikadong relihiyon sa buong daigdig, na may hindi mabilang na indolo, Diyos at Diyosa, at samot-saring paraan ng pagsamba. Itinuturing na monismo ang relihiyon na ito nang nangangahulugang iisang espiritu lamang ang nananahan sa lahat ng mga nilalang. Ang paniniwala ng Hinduismo ay nag-ugat sa Vedas, isang banal na aklat ng mga kasulatang naglalaman ng mga dasal, himno, at iba pang mga aral tungkol sa pananampalataya. Naniniwala mga Hindu na si Brahman ang itinuturing na manlilikha, ang pinakamalakas at pinakahuling katotohanan sa mundo. Ang makabalik sa manlilikha ang huling hantungan ng bawat nilalang. Upang makapiling si Brahman ang mga mas mababang Diyos na maaaring tumulong dito. May mga mas mababang Diyos na maaaring tumulong dito. Isa pa sa mga paniniwala ng mga Hindu ay dumaranas ng lahat ng nilalang na paulit-ulit na pagsilang or ang tinatawag na reincarnation, hanggang maging karapat-dapat na sumama kay Brahman. Ang antas ng bawat tao sa pagsilang ay batay sa kanyang karma. Kapag masama ang nakalipas na buhay, isisilang siyang muli sa mas mababang katayuan. Ngunit kapag mabuting tao, isisilang siyang muli sa mataas na antas. Sumusunod ang mabubuting tao sa ahimsa, isang paraan ng pamumuhay na umiiwas makasakit sa ibang nilalang sa isip, sa wika at sa gawa. Tanong: ano ang iba't ibang paniniwala na inilalarawan ng Hinduismo? Naniniwala ka ba sa paulit-ulit na pagsilang? Ipaliwanag ang sagot.
nang atakihin at pasabugin ang naval base ng Pearl Harbor noong 1941. Alam ng Amerika kung sino nagsagawa nito at kung bakit ito sinagawa. Hangad na nga po napapasukin ng Amerika sa ikalawang digmaang pandaigdig, tulad ng nangyari sa Pearl Harbor. Ang ginawang pagpapasabog sa World Trade Center at Pentagon noong ika-11 ng Setyembre 2001 ay nagdulot ng malawakang bunga sa buhay at ekonomiya ng hindi lamang sa Amerika kundi pati na rin sa buong daigdig. Ang pagkakaiba nito sa Pearl Harbor ay hindi matukoy kung sino ang may kagagawan ng karasang ito. Ang kalaban ng Estados Unidos ay ang mga terorista, grupo na naglalayong magimagsik ng takot sa mga mamamayan. Ang terorismo ay isang kakaibang uri ng karahasan na ginagamit sa panahon ng kapayapaan, salungatan at digmaan. May tuturing ang terorismo ng walang katarungan at pakundangan sa paggamit ng puwersa at karahasan laban sa buhay at pag-aari ng mga inosenteng tao. Nag-aayon itong magimagsik ng takot at kawalan ng pagtitiwala. Malaki ang pagkakaiba ng terorismo sa digmaan. Ang digmaan ay dinideklara ng pamahalaan. Ito ay paglalaban ng mga militar, mayroon itong simula at mayroon din itong katapusan. Sa kabilang banda, ang terorismo ay random acts of violence laban sa mga sibilyan. Hindi ito ay dinideklara kung kaya't hindi matukoy kung sino-sino ang may sala. May pinag-uugatan ito subalit walang makakapagsabi kung kailan ang katapusan. Ang digmaan ay kumikilala sa rules of war, subalit ang terorismo ay walang kinikilalang batas o anumang kasunduan. Ano-ano ang may dudulot ng terorismo sa ekonomiya at bansa sa mamamayan at sa mamamayan nito kung patuloy na lalaganap. Sunod, sa Budismo naman tayo. Ang Budismo ay isa sa pinakamalaking reliyon sa mundo na itinatag noong 600 BC. Ang pananampalataya ito ay batay sa turo ni Siddhartha Gautama sa paglaon ay kinilalang Buddha. Si Siddhartha Gautama ay isang prinsipe sa hilagang India at anak ng isang mayamang raha. Lumaki siya sa gitna ng marangyang buhay subalit tinalikuran niya ang lahat ng ito upang ibusang oras niya sa pagninilay ng kaulugan ng buhay. Naging palaisipan sa prinsipe ang pagtanda, pagkamatay ng isang tao at kung bakit kailangan tayong dumanas ng sakit. Hindi siya matahimik hanggat hindi niya nakikita. Hindi siya matahimik hanggat hindi niya nakikita ang sagot sa mga tanong na ito. Nagpakalbo siya, nagsuot ng dilaw na damit at nanghingi ng limos kasama ang mahirap na tao. Lumapit siya sa mga guro upang pag-aralan ang Upanishad, subalit hindi pa rin siya nasiyahan. Makalipas ang napakaraming taon ng pag-aayuno ay naglakbay siya papuntang Gaya. Sa ilalim ng isang puno ng Bo o Wisdom Tree, pagkatapos manalangin ng maraming araw ay naliwanagan siya. Dahil dito, tinawag si Siddhartha na Buddha, ang naliwanagan. Ibinahagi niya ang kanyang mga natuklasan na tinawag na marangal na katotohanan. Kasama rito ang tamang pananaw na ang pagdurusa ay bunga ng makasariling hangarin. Ang tamang pagpapalaga ay nababalot sa pag-ibig. Dapat tayong gabayan ng tamang pananalita na mahinaon. Ang tamang pag-uugali ay nauugat sa tamang pag-iisip at paggalang sa lahat ng may buhay. Ang tamang kabuhayan naman ay dapat nakatulong sa kapwa. Tanong: naniniwala ka ba sa pangaral ng Budismo na ang pagdurusa ay bunga ng makasariling hangarin? Magbigay ng halimbawa at ipaliwanag ang iyong sagot.
Oy, happy birthday sa'yo, Andrew! Wow! Oh, happy birthday sa'yo, Andrew! Sana nakapunta ako dyan kasi kita mo naman, nakahiga lang ako dito. At isa pa, wala akong magawa ngayon. Kaya, alam mo na, happy birthday sa'yo! Baka pwede naman, pwedeng palibre, pwede bandalan mo ako ng regalo? Ha? Kahit nasang ka man ngayon. Oh, Andrew, happy birthday sa'yo, AC. Musta ka na? Happy birthday sa'yo. Oh, di ba April 19 ngayon dyan? Oh, dala mo naman ako ng regalo. Oh, nakigala ako dito. Sige na, minsan lang ako mangingi sa'yo. At di ba, kada once a year lang yung birthday mo? Kaya dapat nagdadala ka ng regalo, ah. Huwag kang ano. Sabihin mo dyan kila mama na AC. Napahingi rin ako ng regalo. Napahingi rin ako regalo. Kasi sabik na ako eh. Alam mo ba? Gusto ko na makatanggap. Di pagkain nga ng fries eh. Pagkain ng fries, pag-inom ng milk tea, pag-inom ng juice, pagkain ng spaghetti. Alam mo, nakakamiss din yun minsan. Samantalang ako, nakahiga dito. Di ba? Nakahiga lang ako dito, Andrew. Alam mo ba? Ako, kasi malayo pa birthday ko. Ay hindi, iisang tao nga lang pala tayo, no? Na naka-video ko, tapos ikaw nandyan, magbe-birthday ngayon. So, hindi ko naman alam kung anong talagang nangyayari dyan ngayon. Pero basta ang alam ko lang, pahingi ako ng regalo. Sabihin mo din kay mama, Ma, pahingi ako regalo, ha? Pahingi ako regalo, sabihin mo dyan sa anak mo, ha? Dyan kay AC. Di ba si AC rin naman ako? Hindi, bigyan mo kami parehas. Habang nakahiga ako, ngayon mismo, April 19 ngayon eh. Habang April 19 ngayon, bigyan nyo rin ako ng regalo, ma. Ayun andito yung pinto, Dala nyo lang ako, ma. Nandito lang ako. Nakahiga lang ako dito, ma. Birthday mo ngayon. Birthday natin. Birthday mo. Pero nga pala, isang tao nga lang pala tayo. Kaya kung kailan yung birthday mo, kailan din yung birthday ko. Ganon din yung birthday ko. Happy birthday sa ating dalawa. Gusto ko na makahingi ng regalo. Dalan mo ko, well, even the experts sometimes will big mistake. Well, even the experts sometimes make mistake. Is this the machine that's glamorous history? Alam mo, gusto ko lang naman mangingi ng pangregalo sa'yo eh. Regalo lang. Regalo lang. Hoy, regalo lang. Pahingi ako. Ayaw mo nun. Kita mo, klikli pa ng buko. Tsaka taon-taon ka nagbe-birthday. Tapos hindi mo ako nare-regaluan. Di ba? Bike yung iregalo mo sa akin, ha? Bike. Kailangan makita ko yung bike na yan. Sinasabi ko sa'yo kasi wala pa akong bisikleta. Kasi kapag inuutosan ako ni mama sa malayo, halimbawa bibili ng soft drinks, bibili ng sigarilyo, o kung ano pang pangangailangan, yun yung kailangan ko kapag malalayo. Halimbawa pupunta ka sa bayan, mamimili ka ng sigarilyo, ng paninda, sigarilyo, paninda at pang grocery. Di ba kailangan mo ng bisikleta? Para mas makatipid ka, hindi mo kailangan ng bayad o gasto sa tricycle. Halimbawa, papasok ka sa eskwelahan. Di ba? Papasok ka sa eskwelahan, kailangan mo magdala ng sasakyan. Kung hindi man sasakyan, magbisikleta ka. Kasi alam ko, bibilang kanya ni mama, di makakatiis sa'yo eh. Pero magtiis ka muna ngayon. Ikaw ang magtitiis kasi wala ka pang trabaho, wala ka pang pera, wala ka pang sariling kita. Kaya magtitiis ka muna at mag-aantay ka muna ng maraming araw o panahon para maantay ang bisikleta na yan. Kasi alam mo, may panahon yan. Alam mo ba? Una tayong natutong magbisikleta noong 2016.
Ha? Ang gamit-gamit pa natin bisikleta noon na yung sa Uber. Yung kulay violet na bike. Ha? Huli ko yung nakita nung pababa na si daddy natin, di ba? Pababa na si daddy. Doon sa may gate. Matagal na yung gate na yun. Alam mo ba? 8 taon na yun. Ay, 8 taon. 6 na taon na. 8, oh, tama. 8 taon na nga. Alam mo ba? Pag nakapagbigay ka ng regalong bisikleta, lubos ang pasasalamat ko sa'yo at hindi ako magsisisi. Kasi nga birthday natin parehas, di ba? Hindi regaluhan din kita dyan ng kung ano man. Oh, tama-tama. Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo, Andrew Carl. Happy birthday. Happy birthday sa'yo, Andrew Carl. Because you are... Tama-tama lang, no? Sakto. Sana sa birthday mo maturuan ka magmotor. Kung hindi ka man matuturuan magmotor, magbisikleta ka. Kaya mo namang gawing magbisikleta, 'di ba? Kaya mo nga magbisikleta papunta ng Maynila. Oh, makakapagbisikleta ka papunta ng Maynila. Alam kong kaya mo 'yan. Ang magiging problema mo lang diyan yung mga sasakyan na napakabilis magpatakbo. Ay, sorry. Sorry, Nano. Alam mo, kayang-kaya mong pumunta ng Maynila gamit lang ang bisikleta. Paano? Ang magiging problema mo lang dyan ay yung napakaraming sasakyan na napakabilis pa tumakbo. Ha? Tapos kung ikaw lang ay mag-isa tapos nakikita mo sa likuran mo na may sasakyan na paparating. Hindi paano ka ngayon, di ba? Kailangan mong ingatan yung sarili mo kasi malapit ka nang gumraduate. Tandaan mo, malapit ka nang gumraduate. Ha? Kailangan mo kasi makabisado ang lahat ng nakalagay sa papel na yon, tulad ng telling of time o karapatang sibil, ang budismo, at ang sa paggawa, at marami pang iba basta, etc. Ang gusto kong regalo ay bisikleta. Yun, parehas. Kung ano yung regalo na binigay sa'yo, yun na rin yung regalong binigay sa akin. Dahil nga, isang tao lang tayo, di ba? Pero magkaiba tayo. Nasa ibang panahon ka at nasa ibang panahon din ako. Ako, nasa ibang dimensyon. Nakahiga ako dito tapos ikaw nandyan. Nagdidiwang na ng kayong kaarawan. Happy 18. Hindi ka na Hindi ka na pala minor de edad. 18 ka na. 10 taon na ang nakakalipas mula nung nag-grade 1 ka. Oo. Grabe, napakatagal din nun. Hindi ako makapaniwala. Akala ko nga hindi ka na aabot ng 18 years. Okay, cut muna natin. Akala ko hindi ka na aabot ng 18 years. Grabe. O, pero buti na lang umabot ka ng 18 years, no? Samantalang dito, April 19 dyan, di ba? Parang April 19 din dito. Late kami ng 6 na araw. Kasi dito, Sabado pa lang ngayon, April 13 at 1:32 PM. Yan, late kami ng 6 na araw. Samantalang kayo advance. Ha? Advance kayo. Nasa April 19 na kayo. Ako, papunta pa lang dyan. Ha? Alam mo anong ginagawa ko? Mag-edit ng video, mag-boses ng wikang Pilipino ng mga palabas at cartoons at movies. Ganun yun. Nag-boses ako ng mga movies. Binobosesan ko ang mga wala talagang Tagalog na ipinapalabas lamang sa TV. Basta yun. Hindi ko may papaliwanag sa'yo lahat kasi ginagamit ko rin to sa pagdadub o paggamit ng boses. Basta yun lang. Alam mo ba? Buti nga sabay tayong pinanganak eh. Yung ano yung nalalaman mo, yun din yung nalalaman ko ngayon. Pero, ang pakiramdam ko ngayon ay para akong inaantok. Lutang yung isip ko at nakatingin dito sa may butas na yan.
Yan, nakatingin ako dyan. Ngayon sa may butas na yan, nakatingin din ako dito sa rotate your device. Can turn in your phone while live. Yan, dyan. Baho. Di ba? Nalulutang ako. Hindi ko may pahinga ng mga sa sarili ko, di ba? Kailangan mo makabisa ang lahat ng nandito. Oo nga pala, no? Pwede nga pala akong umakyat. Subukan nating umakyat. Nasaan na yun? Bakit hindi ko makita? Paalam na muna. Ganito na lang muna. Bye. Happy birthday sa'yo, Andrew Card. Nasa muli natin pagkikita.